Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kamakailan lamang ay nagbitiw na sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte matapos ang mahigit 2 taon sa unit team na naging daan upang maluklok sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Duterte. Tuluyan ng bumitaw si VP Inday. Sa kanyang talumpati, inanunsyo ni Vice President Duterte ang kanyang irrevocable resignation bilang kalihim ng Department of Education. Gayunman, hindi binanggit ng pangalawang Pangulo ang dahilan ng kanyang paglisan sa kagawaran. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Sheloy Garafil na tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni VP Inday, epektibo Hulyo 19. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng pagbibitiw ng pangalawang Pangulo sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa mga unang nagpahayag ng suporta kay VP Inday si Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng pamilya Duterte na aminadong nalungkot at nagulat. Sa ngayon, wala mo tayo nasabing officially naging opposition na itong Duterte. Meron lang silang mga hindi pagkaintindihan, meron lang siguro mga disagreements, pero whatever happens, I am always here para malaking utang ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging bato kung walang digong Duterte. Para naman kay Presidential Sister Senator Amy Marcos na isa rin sa masugid na taga-suporta at kaalyado ng pamilyang Duterte, nanindigan itong hindi matitinag ang kanyang solidong suporta kay VP Inday. Sa kabila ng pagkala sa gabinete ni PBBM at kahit ikinagulat ang pangyayari, naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na hindi pa naman nabubuwag ang kanilang unity team. Wala na yung unity team. I'm part of the unity team kasi diba last 2022 I ran under the unity team ticket. Hindi pa naman namin na pag-uusapan kung as a unity team ano yung direction ng unity team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unity team. Pero ano nga ba talaga ang maaaring nagtulak sa pangalawang Pangulo na kumalas sa official family ng punong ehekutibo? Naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na isa sa mga rason ang mga batikos ng mga kaanak ni Vice President Duterte. Kabilang ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Marcos. Noon pa niya dapat nagbitiw si VP Inday, lalo't inamin na nito noong araw ng kalayaan na binuo lamang ang unity team para sa kanilang kandidatura noong 2022 national elections. Kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kaibigan ay todo yung banat sa kanyang boss sa presidente. At siya mismo ay marami ng mga policy differences sa kanyang sariling boss. Siya yung pinakamalaki ang departamento na pinamumunuan, yung Department of Education. So, untenable na yung ganong klaseng sitwasyon. At hindi lang ito simpleng pagbatikos sobrang antagonistic na yung kanyang mga kaalyado at kamag-anak ay gusto pabagsakin yung kanyang boss. No? Ito ay long overdue na.
Siya mismo ang nagsabi last Independence Day, June 12, na yung kanilang unit team ay nagtapos na as early as 2022 after nung election. So, ano yung ginagawa niya sa official family? Hindi naman kumbinsido si Llamas sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si VP Inday na ang magiging muka ng oposisyon. Sinungalingan na sinasabi si ex-human rights lawyer Harry Roque, baka isa to dun sa kakaunti na totoo. Na talagang yung pag-resign niya ay, ang objective ay para linawin na siya na yung leader ng Duterte opposition. Not the opposition, dahil meron namang ibang opposition na mas tunay yung pagiging opposition. Kaya ang tawag ko sa kanila, the Duterte opposition. No? Naging opposition sila dahil sila ay itinaboy dun sa ruling coalition, dun sa administrasyon. So yun naman dahilan kung ba't sila naging opposition. So malamang yun na yung direksyon ni Vice President Sara para hindi na tuluyang malito yung kanilang base. Samantala, naniniwala ang siyasat team na patikim pa lamang ng malasirko at animoy teleseryeng takbo ng politika ang mga kaganapang nasasaksihan ng sambayan ng Pilipino, halos isang taon bago ang 2025 midterm elections. Hindi na rin bago ang mga senaryo ng pag-aalsabalutan ng mga miyembro sa kanilang partido at pagbalimbing ng iba pang kandidato sa kanilang grupo habang papalapit ang halalan. Ano man ang kahinatnan ng tagpong ito sa kabanata ng politika sa bansa, sa Oktubre pa mababatid kung tunay bang may unity team pa o wala na. Sa sandaling maghain na ng Certificate of Candidacy ang mga posibleng kandidato. Magkagayon man, taong bayan pa rin ang huhusga at pipili ng kani-kanilang leader pagsapit ng midterm election sa Mayo ng susunod na taon. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report.